Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And yes, after 4 long days, we are back. Oo, nagbabalik po ang inyong one and only Mama Mia. Balik po tayo sa ating regular programming. Oo, balik tayo sa pag-upload and syempre sa pagbati sa inyo. Pero bago ang lahat ng yan, nako, napaka-trending naman ang mga nangyayari doon sa Cagayan de Oro. Charot. Dito sa Cagayan de Oro, yung may bride na parang dilulu na bride, ganon ang kanilang ano. So, hanapin nyo na lamang o pag-usapan natin yan sa last part ng kwentong ito. Pero bago ang lahat, nais ko muna mag-thank you sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. I love you all so much. Maraming salamat sa pagmamahal. Hello ako sa mga commentators natin. Hi ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Hi sir, good day to you. Good morning kasi ang alam ko morning kayong nakikinig. Hello and good morning din kay Sir Rinaldo de Vera. Maraming salamat. Hello rin kay Gimaras Girl, kay Michelle Katong, kay Ariel. Maraming salamat. Almira Estrella, thank you very much sa pakikinig. Jerome Castillo, Bisdak Sinday, Bisdak si Inday, yun ata ang tama. Hello din kay Marilo Sabalye, kay Panirio Arlene, maraming salamat. Lily Munar, Melissa Ante, maraming salamat. Maria Elena Abe, Cutie Hot Mom, thank you very much. Grace Sarmiento, hello rin kay Jomel Bakiran, hello kay Lenny Bakiran from Isabela. Hi kay Lina Ladeza, kay Sandara Undi, maraming salamat. Nina Gasilios, thank you very much sa pakikinig. Leopoldo Pinaranda, maraming salamat din. At kay Marvy Montesilio at sa lahat ng ating tagapakinig, thank you so much for dropping by. Kaya wag na nating pakialaman pa ang buhay ng iba. Charot. Ang ating pakialaman muna, eto muna ang ating letter sender. Mamaya na yung bride na delulo. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit nga ba kailangan pang magloko ang isang taong sinasabi niyang masaya naman siya sa kanyang relasyon? At bakit nga ba may mga tao na kahit na niloloko na, ay patuloy pa ring umaasa na balang araw, magbabago din ang lahat? Balang araw, babalik din ang pagmamahal ng kanyang iniirog sa kanya. Dear Mama Mia, oo, babae po ako. Nakakaramdam din, hindi manhid. Pero katulad ng karamihan sa mga babae, nagpapakamartir din ako. 2 years relationship with a man that I've been dreaming of. Itago na lang natin siya sa pangalang Kent. I met him in high school. Kilalang kilala siya bilang isang playboy sa campus dati. Pero despite that, ay nagustuhan ko pa rin siya. I still admire him. Despite sa kanyang bad reputation, ay gusto ko pa rin ang taong ito. Nakilala ko siya through my friend's boyfriend. Lagi akong third wheel noon pagkasama ko yung aking kaibigan at ang kanyang boyfriend. Kaya siguro medyo naawa na rin ang kaibigan ko sa akin o di kaya'y naguguluhan na rin siya dahil lagi nila akong kasama. Kaya one time, they prepared for a double date pero wala naman akong boyfriend noon. Kaya they invited their friend at pinakilala sa akin and yes, that's Kent. Yung isang beses na pagdo-double date namin na yun ay naging gawi na. Hanggang sa parang naging hobby at naging normal na nga yun sa amin. Halos araw-araw na kaming magkasama, minsan nga ay naiiwan pa kaming dalawa ni Kent na kami lang talaga. And it didn't just ended like that. After a couple of months ay meron na rin akong nararamdaman sa kanya. Ina-admire ko naman siya dati pero hindi ganito. Hindi lumalalim. Pero ngayon, I felt that my feelings grew bigger and bigger lalo na kapag kasama ko siya.
Sino ba naman ang hindi? He's that guy na comfortable kasama. Maliban sa pagiging gwapo niya, ay sobrang gentleman din niya. Kumbaga, complete package na as they say. Luckily, I'm not the only one who felt that dahil nag-confess din sa akin si Kent ng kanyang nararamdaman towards me. And yes, pareho po kami ng nararamdaman. The feeling is mutual. He courted me just how I wish to be courted. Kinakantahan niya ako lagi, hinahatid sundo, alagang-alaga, pinoprotektahan. Kilala na rin ako ng pamilya niya though hindi ko pa naman siya sinasagot. At kilala na rin siya ng parents ko kasi sila ang una niyang niligawan bago ako. Kung tutuusin nga Mama Mia, kung titignan mo kung paano niya ako niligawan, kung paano niya niligawan ng mga magulang ko ay parang traditional po talaga si Kent. Parang hindi mo maiisip na ito yung Kent na may reputasyon sa pagiging playboy sa school. He's treating me like a princess. Oo, para akong Disney princess nung mga panahon na yun kahit hindi pa nauuso ang term na yun noon. Umabot ng 1 taon ang panliligaw niya. Hindi naman din ako easy to get na babae. At syempre Mama Mia, hindi ko rin maipagkakaila na may pag-aalinlangan din ako dahil nga sa mga naririnig ko tungkol sa kanya. Pero on his birthday, I gave him my answer as my gift. And that's a yes. Nakita ko ang labis-labis na kasiyahan na rumihestro sa kanyang mukha at sa kanyang mga mata nung sinabi ko sa kanyang tinatanggap ko na ang panliligaw niya. He hugged me as if it was the last. Hinalikan rin niya ako sa noo and he thanked me 100 times dahil nga sinagot ko na rin sa wakas ang kanyang panliligaw. Sabi pa niya Mama Mia that was the best gift ever na na-receive niya sa kanyang birthday. Sa loob ng 1 taon, our relationship was so perfect. Kinaiinggitan ng karamihan at hinahangaan din. Alam kong maraming babae ang naiinggit sa akin dahil ang isang katulad ko ang nagpatino sa isang katulad ni Kent. Mama Mia, I can say that I am so lucky for having Kent in my life. Kung ganun niya ako pahalagahan dati ay ganun pa rin hanggang ngayon. Kung paano niya pinaparamdam sa akin na mahal niya ako nung nililigawan pa niya ako, ay ganun pa rin ang pinaparamdam niya sa akin nung naging kaming dalawa na. Parang nanliligaw pa rin siya sa akin kahit kami na. Kahit ilang buwan na kami at kahit umabot na ng taon ang relasyon namin, ay parang nililigawan at sinusuyo pa rin niya ako. Pero sabi nga nila, sa mundong ibabaw, nothing is constant but change. Lahat ay nagbabago. He became busy and the reason is, hindi ko po alam. Sabi niya, wala na siyang time masyado kasi while studying, he's also helping running their family business. And yes, Mama Mia, may kaya po ang pamilya ni Kent. Maganda po ang kanilang pamumuhay. Naniwala ako sa kanya dahil alam kong totoo naman ang business nila. But there's something suspicious kasi sabi ng dad niya ay madalang lang daw niyang makita itong si Kent sa kanilang kumpanya. But damn, that man. Konting lambing niya lang sa akin, okay na ako. Kahit na may pagdududa ako, kahit na minsan ay may mga pagdududa akong parang nagkakaroon na ng confirmation. Kapag kinokompronta ko siya at kapag umiiyak na ako, isang lambing niya lang, isang yakap, isang halik. Tulad nga ng sabi ni Catherine Bernardo, ay umiikot na naman ulit yung mundo ko. His smile, his kiss takes away every negative thought I have in my mind. Yes, he's so sweet.
But most of the time now, nararamdaman ko na parang unti-unti ay nanlalamig na siya sa akin. Sinubukan ko naman pong intindihin. I tried to understand kasi alam kong pagod siya. Pagod siya sa paaralan, pagod siya sa negosyo. Pero kahit hindi siya pagod, Mama Mia, ganun pa rin siya. Kinikimkim ko lang lahat ng nararamdaman ko dahil ayoko po ng confrontation. I hate arguments. Ayoko ng away kasi I can feel na anytime baka he can just drop me off. He can just drop me like a hot potato. Ewan ko pero nararamdaman ko dati na parang kapag ginugulo ko siya ay lalo siyang mawawala at lalayo sa akin. Anytime pakiramdam ko ay hihiwalayan niya na ako. Iiwan niya na ako. That day is his birthday and at the same time, our 3rd anniversary. Nasa school pa siya noon. Kinuntsaba ko ang family ko at ang family niya para i-surprise siya. We prepared everything sa bahay nila. Ayos na lahat. The foods, the balloons, and everything. Si Kent na lang talaga ang kulang. Happy birthday, Kent, and happy 3rd anniversary. Sigaw naming lahat na nandoon sa bahay nila. Gulat na gulat ang itsura ni Kent na halatang pagod sa biyahe. Thank you, he briefly replied. The coldness of his voice and his uninterested aura triggers the whole room. Pero hindi yun naging barrier para i-celebrate ang espesyal na araw na yon. Pero alam kong hindi lang ako ang nakaramdam. Alam kong hindi lang ako ang nakahalata na walang gana si Kent. Na para bang gusto na niyang matapos agad ang party na yon. Na para bang gusto na niya agad na umalis na kaming mga bisita niya. Habang kumakain kami ay hindi niya ako kinakausap. Ni ang tignan ako ay hindi niya magawa. Gusto ko siyang tanungin. I want to ask him what's the problem. Pero alam mo yung takot na takot ka sa magiging sagot niya? Oo, takot ako noon, Mama Mia, na baka sagutin niya ako na ang problema niya ay ang relasyon naming dalawa. Suddenly ay nagpaalam na siyang umakyat sa kwarto dahil pagod na raw siya. His mom gave me his phone. Baka raw nakalimutan niya dahil sa pagod kaya ako na raw ang magdala dun sa kwarto niya. Papunta na sana ako noon sa kanyang kwarto. But my confused mind bothered me. Oo, Mama Mia. Hindi ko naman talaga ugali na makialam ng gamit kahit pa boyfriend ko si Kent. Pero ewan ko ba nung mga panahon na yun ay parang may bumubulong sa tenga ko. May bumubulong na buksan ko. Natignan ko kung anong nandun. In the end, nanaig ang curiosity ko. I opened his phone at doon pa lang ay nakaramdam na ako ng sobrang kirot. His lock screen is no longer us. Hindi na picture naming dalawa ang lock screen ng cellphone niya. Dati-rati ay ayaw niyang palitan yon kasi ang sabi niya sa akin, nawawala raw ang pagod niya kapag tumatambad ang picture na yon sa kanya. The moment na bubuksan niya ang kanyang phone. But now what happened? Anong nangyari? Bakit nagbago ang lahat? Bakit nawala ang mukha ko sa lock screen ng cellphone niya? Nilakasan ko ang loob ko. Kahit natakot na takot ako noon sa mga pwede kong matuklasan, I tried unlocking his phone. Mama Mia, medyo nabawasan ang sakit na nararamdaman ko nang mabuksan ko ang phone niya. Hindi pa rin pala niya pinapalitan ang password niya. Anniversary pa rin namin, which is birthday pa rin niya. I explored his phone. Hindi ko tiningnan ang Facebook and other social media accounts niya dahil hawak ko rin naman yon. Oo, Mama Mia. Lahat ng social media accounts namin ay alam namin ang password ng isa't isa.
Kaya hindi ko na lang tinignan yon. But something caught my attention and triggers again my curiosity. My 3 unread messages. Napabuntong hininga ako bago ako nagdesisyon na pindutin yon. I closed my eyes. Takot akong makita kung ano ang nandun sa messages na yon. Takot akong masaktan. Takot akong makumpirma at malaman na totoo ang hinala ko. Pero kahit natakot ako, nilakasan ko pa rin ang loob ko. Bukas na ang message na yon. I slowly opened my eyes and just like that, I felt a sudden stab on my chest. My world literally stopped for a moment. Nanghina ako nang makita ko ang isang text mula sa isang babae. Dating gawihan, sa Starbucks tayo bukas ng 10 a.m. See you, I love you. Yun ang nilalaman ng message na yon. I deleted the text right after. Natawa ako ng bagya. Nanghina ang mga tuhod ko kaya napaupo na lang ako at nabitawan ko ang cellphone niya. Tinakpan ko ang bibig ko gamit ang 2 kong kamay para hindi marinig ng kahit na sino ang pag-iyak ko. Ang simpleng tawa ay naging hagulgol na. Nagmura ako ng nagmura habang sinasabunutan ko ang sarili ko. Shucks. Napakasakit. Ang sakit-sakit na para bang hiniwa ng makailang milyong beses ang puso ko. Na para bang literally narinig ko ang puso kong nabasag. Ganun po ang sakit na naramdaman ko nung mga panahon na yon. Kinabukasan, 10:23 a.m. Pumasok ako sa pinakamalapit na Starbucks sa school ni Kent. Nagbabakasakali akong nandun ang babaeng yon. Magang-maga pa rin ang mga mata ko dahil nga umiiyak ako buong magdamag. Wala akong tulog. Ang dami-daming tanong na pumapasok sa isip at sa puso ko. Sino siya? Bakit nagawa niyang agawin sa akin ang mahal ko? Pero kahit magang-maga ang mga mata ko, I managed to look good today. I want to meet that B. That capital B. Gustong-gusto ko siyang saktan, gustong-gusto ko siyang kaladkarin, gustong-gusto ko siyang pagsasampalin at ngingud-ngud ang uso niya sa may semento. Gustong-gusto kong gawin ang lahat ng mga pisikal na bagay na yon para lang masaktan niya or para lang masaktan siya. Para lang maiparamdam ko sa kanya kahit katiting ng sakit na napinaramdam niya sa akin. Pumasok na ako sa coffee shop na yun at napansin kong kakaunti lamang ang taong naroroon. At napansin ko agad ang isang magandang babae. Mahaba ang buhok, maputi na may maamong mukha na nakaupo sa dulo ng coffee shop na yun. Panay ang tingin niya sa relo na tila ba may hinihintay. I immediately walked towards her direction. Hi, I greeted. Lumiko pa siya sa tabi niya, making sure na siya ang kausap ko. Making sure na walang ibang tao sa likuran niya na kinakausap ko. Ikaw ang kailangan ko, boba, sabi ng utak ko. Hi po, she replied. What can I help you po, ate? Nakaramdam ako ng guilt, Mama Mia. Her voice is too innocent, just like her face. She looked like she is 2 to 3 years younger than me. Ba't parang hindi niya ako kilala? Ba't parang wala siyang alam tungkol sa akin? You're waiting for Kent? Tanong ko sa kanya. Ay opo, nahihiya niyang sagot. Hindi siya makakapunta. Busy eh. I'm his friend, Monica. And you are? Tumayo siya at inabot ang kamay ko. Hello po, I'm Aya, girlfriend niya po.
She introduced herself. Ang kapal ng mukha mo, sabi ng utak ko. Alam ng Diyos kung ano ang ginawa kong pagpipigil nung mga panahon na yon para wag sabunutan ng babaeng nasa harapan ko. Upo po kayo, sabi niya. Umupo ako sa bakanting upuan sa harap niya na supposedly for her boyfriend, for my man. I just stared at her innocent face. Ang ganda niya lalo na kapag tinititigan mo siya. Her smile is too cute. Pakiramdam ko talagang inosente siya. Wala siyang alam. She's not aware that she's stepping onto someone's relationship. Just like me, I think she's a victim too. Nagmamahal lang din siguro siya. So gano'n na kayo katagal ng kaibigan ko? How's your relationship with him? I opened up. She automatically plastered a smile as if she's going to tell a good news. 1 year na po kami kahapon, ate, she said. 1 year? Ibig sabihin, naging kayo sa birthday niya last year? Tanong ko. Opo, and that's the happiest day for the both of us, ate. Wow ha? Magkapareho pa talaga kami ng anniversary? Kwentuhan mo naman ako about sa inyo. Kasi yung kaibigan kong yun masyadong malihim eh. Sabi ko. Sure po, she paused. Nakilala ko po siya dito mismo sa coffee shop na to. In this exact table last year. Kasama niya ang mga friends niya, then may isa po kaming mutual friend kaya naging magkakilala kami. To make the long story short, lagi na po kaming magkasama afternoon. Tapos same school pa po pala kami. Siya yung katulong ko sa lahat ng bagay, sa projects at sa iba pa. Napaka-sweet niya and he's very very caring po. As in super perfect talaga. Grabe, sabi niya. Kahit may klase siya, pupunta yun sa room ko para dalhan ako ng sandwich at juice. I didn't notice na naniligaw na pala siya sa akin noon. And who would not accept him as a boyfriend, hindi po ba? Kaya nung birthday niya na, nag-yes na ako sa kanya. Pero, bakit po natitiri-eyed kayo, ate? Bigla niyang tanong nung mapansin niya na namumuo na ang mga luha sa aking mga mata. Ha? Ano? No. Nakakakilig lang kayong dalawa? I stuttered. Tumawa siya. Napaka-inosente ng tawa niya na para bang may mga anghel na naghahalakhakan. Opo, at alam niyo po ba, sobrang sarap niyang kasama. Ang gentleman niya is every girl's ideal man. Alam ko syempre yon, Mama Mia. Man ko yun eh. Akin yun eh. Tapos ate, kahit busy siya at busy ako, I always find time to talk to him. Alam ko kasing pagod siya at minsan malungkot din yon. Kaya ako na ang nag-e-effort para sa kanya. Pupuntuhan ko siya sa opisina nila, dadalan ko siya ng foods at habang nagtatrabaho siya ay kinakantahan ko siya. At minsan, sinasabi ko sa kanya how much worth it is nakasama ko siya sa araw-araw. Kahit magmukha akong tanga, wala akong pakialam, okay lang. Kahit na parang naging lalaki na ako sa pagpaparamdam ko sa kanya ng pagmamahal ko, okay lang sa akin, mawala lang ang pagod ng taong mahal ko. She continued. Kaya pala. Kaya pala mahal to ni Kent, ang bait eh. Siya ang nagpuno ng mga pagkukulang ko kay Kent. Kent is too lucky to have you. Wala sa sarili kong sabi. Tumawa siya at ngumiti ng napaka-genuine sa akin. Hindi naman po. Minsan lang po kasi kailangan nating mga babae na mag-effort din. Kasi ang mga lalaki napapagod din yan eh. Hindi naman pwedeng tinatrato nila tayo na parang mga prinsesa at reyna, tapos sila tinatrato lang natin na parang mga alipin. Ayoko maghiwalay kami eh, kaya kung ayaw mong lokohin o hiwalayan ka ng taong mahal mo, huwag ka puro demand lang. Dapat nagsusupply din tayo ng effort sa kanila to make them feel valued. That
hit me so hard, Mama Mia. Mas bata siya sa akin pero bakit ganyan? Bakit parang 10 times mature siya kung mag-isip? Hindi ko masisi si Kent na niloko niya ako. Kasi tama si Aya. Baka nga hindi ko siya napahalagahan just like how Aya's treating him. Sakit man, pero mas deserve ni Aya si Kent more than I do. She deserves my man more than I do. Hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Why does it hurts like hell? Bakit ganito kasakit? Wala pa akong naramdaman na ganito kasakit sa buong buhay ko. I want to slap this girl in front of me. I want to tell her na akin yung lalaking nasa kwento niya. Akin yung lalaking pinapahalagahan niya. Akin yung lalaking inaalagaan niya. At akin yung lalaking minamahal niya. Pero hindi ko kaya. Because she's not just the girl who took my place in my man's heart. She's the girl who covered what I lack in my man's life. Ate, bakit ka po umiiyak? She asked me again innocently. You know, I wish I was you. I envy you a lot eh. Kasi my man is cheating on me. Niloloko niya ako. What the hell? Ate, wag mong iyakan yung lalaking yun. Hindi ka niya deserve. No. Ako yung hindi deserving sa kanya. Kaya ikaw habang maaga pa, take your man seriously and take care of him. Love him, okay? Tumango-tango lang siya, Mama Mia. He's here! Kent! She shouted bigla. Lumingon ako. And there I saw my man holding a bouquet of flowers and a cake with a text on it saying, "Happy anniversary, honey." Aya immediately ran over him and gave him the happiest and tightest hug, and they kissed right in front of my face. The moment Kent saw me, nanlaki ang mga mata niya. Nalaglag ang mga panga niya. Monica? He uttered. No, it's okay. I said habang pinupunasan ko ang mga luha sa mga mata ko. Ang tagal mo kasi, honey. Kaya nagkakwentuhan muna kami ng kaibigan ko. Kaibigan mo, I mean. I was telling her about us and there. So sobrang kilig niya, she burst into tears. Sabi ni Aya habang tumatawa pa. Bakit napaka-inosente ng batang ito? Han, ba't parang gulat na gulat ka? Halika na, upo na tayo. Inaantay na tayo ng kaibigan mo, oh. Ngayon ay nakaupo na kaming tatlo, nakaharap sa isa't isa. Gusto kong umiyak sa harapan nila. Pagmumurahin silang dalawa pero hindi. Hindi ko kaya. Kainin na natin ang cake niyo, I said. Ay teka po, I'll ask for a plate. Sabi ni Aya at tumayo na at pumunta sa counter. Naiwan kaming dalawa ni Kent. He instantly grabbed my hands and he started crying habang humihingi siya ng tawad sa akin. Oh my man, it's okay. Naiintindihan ko. Shh, okay lang. I said and I smiled kahit na ang sakit-sakit sa puso ko. Love, sorry. Sorry talaga. He said crying. He's now kissing my hands. It's okay. It's really okay. Hinila ko ang kamay ko at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Do you love her? Hindi siya sumagot. Mahal mo ba siya? I'm so sorry. Sabi niya habang umiiyak pa rin. Mahal mo ba siya? Ulit ko sa tanong ko. Yes,
Pabulong niyang sabi. Nung sinagot niya yon, Mama Mia, ay para bang may pumana sa puso ko. For the second time around, my heart shattered. Good. Alagaan mo yun na. Ang swerte mo na ron. Ang bait na, ang ganda pa. And this time, hindi ko na talaga napigilan ang puso ko, pati na rin ang mga mata ko. Tears started flowing. Paano ka? Tanong niya. Mas lalo akong napaiyak sa tanong niyang yun. Paano nga ba ako? Ano nga bang gagawin ko? Paano nga ba ang isang katulad ko? But I managed to talk. Masaya na ako makita kang masaya. Kahit ikakadurog ko pa, ayos lang. Monica, sabi niya habang umiiyak. Sobrang mahal kita eh, I said. Pero Kent, kung sasaktan ka niya, balik ka sa akin ha. Tatanggapin kita. Nakita kong pabalik na si Aya sa amin kaya dali-dali akong nag-ayos. Mayos ka na. Mas gugustuhin ko pang masira ako kaysa masira kayo. Bulong ko sa kanya. Ba't kayo umiiyak dalawa? Inosenteng tanong pa rin ni Aya sa amin. Itong boyfriend mo kasi pinapaiyak ako sa sobrang nakakakilig na kwento nyo. Tugon ko naman. Han naman, kanina pa umiiyak yan pinapaiyak mo pa lalo. Sabi ni Aya habang inosente pa ring tumatawa. Ay mauna na pala ako sa inyo ha, enjoy your day. Keep each other, okay? Stay in love. Tumayo na ako at nagsimula ng naglakad palayo sa kanila. I forced myself not to look back kasi baka umiyak pa ako lalo. And worse, baka bawiin ko pa yung sinabi ko kay Kent. At baka bawiin ko pa siya kay Aya. Akin yun Ako ang nauna. Akin dapat siya. Pero palalayain ko siya. Palalayain ko siya not because he cheated on me, but because I love him so much. Hindi ko alam, Mama Mia, kung tama ba yung ginawa kong yun. Kung tama bang hindi na lang ako nag-eskandalo. Kung tama bang mas pinili ko na lang na palayain ang lalaking mahal ko. Alang-alang sa kanyang kaligayahan. Alang-alang sa kanyang kasiyahan. Hanggang dito na lamang at alam ko marami ang magsasabi sa inyong naging martyr ako. Pero wala Wala na akong magagawa. Nagmahal na siya ng iba, alangan mang ipilit ko pa ang sarili ko, 'di ba? Lubos na gumagalang. Monica. Ay, naku, ang sakit-sakit naman ng kaniyang story. Ang sakit-sakit ng pakiramdam na ganun, Alam mo, Monica, pati ako nasaktan Nung nalaman mong nag-cheat siya, nung nabasag ang puso mo, parang naramdaman ko ring nabasag ang puso ko. Again, charot, oo. Hindi lang naman kayo ang may share of heartaches. Pati rin naman ako, meron din naman, charot. Anyways, ganun talaga ang buhay. 'Di ba? May mga pagkakataong nasasaktan ka. Pero ang mahalaga ay natututo ka sa mga sakit na yon. Bilib na bilib ako sa'yo, Monica. Pero tama ka rin naman, biktima lang din itong si Aya. Pareho kayong walang alam na nag-i-exist para ang isa't isa sa buhay ng lalaking pareho niyong minamahal. Oo, tama ka. Tama ka, napakawalan siya. Alam mo yung mas nakakagalit? Kapag alam ng babae na nandyan ka, alam mo yun? Kapag alam niya na merong ibang girlfriend, na merong asawa, yun ang mas nakakagalit. Kayo mga girls, kapag may mga lalaking nagpapa-comfort sa inyo, tapos alam nyong may karelasyon, alam nyong merong, 'di ba, merong babae sa buhay nila, kapag nagpapa-comfort sa inyo, barahin nyo agad. Huwag ka magpapa-comfort sa akin. Doon ka magsabi ng problema mo sa babaeng involved dyan, wag ako. Tapos, sabihin niyo sa babae na, uy, ganito problema ng boyfriend mo sa'yo, pag-usap kayong dalawa, ganun. Wag yung kukomfort-comfort ka, tapos mapupol ka.
'Di ba? Huwag yung maniniwala ka agad sa mga paninira ng lalaking yan. Charot. May pinagugutan etong si Mama Mia. Anyways, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa inyong patuloy na panonood at pakikinig nitong ating programa. Hanggang dito na lamang po ito. Charot. For this day, pasensya na kung mga ilang beses o ilang araw tayong walang upload kasi medyo na-busy tayo at medyo nagkasakit po tayo. And alam nyo na yon, 'di ba? Pero rest assured na kapag may time tayo, mag-a-upload talaga tayo. Wala talagang atrasan to. Kahit na hindi tayo monetize. Anyways, maraming maraming salamat po again. Nako, balik na tayo sa chismis doon sa Cagayan de Oro. Alam nyo ba yon? Yung babaeng yung babaeng nagpakasal, in-scam niya ata, di umano, yung mga suppliers, wedding suppliers, sa photographer, videographer, makeup artist, pati na rin yung organizer. Tapos yung organizer pa ata, yung nagbayad ng hotel, naku naman, wala palang kasal na naganap. Tapos, alam nyo ba, ito chismis ha, alam nyo ba na yung groom daw, tulala daw at wala sa sarili. Tapos, hinagisan daw ng asin. Nung hinagisan ng asin, dun daw parang nanghina itong si groom at nagising at nagtanong, nasaan ako? Bakit ako ikakasal ngayon? Wala raw siyang alam. Pero may iba ring kumakalat na, na screenshot mula sa isang pinsan itong si groom, na ito raw palang si groom ay gold digger din. Ang akala niya raw ay naka-jackpot siya doon sa babae kasi itong babaeng nagpanggap ito na galing sa isang mayamang politician family or political family sa Davao at tito daw niya ang isang senador. Ganon. Oo, ang dami-dami po talagang mga nangyayari kagabi kaya hindi po ako nakatulog ng maayos dahil sa chismis na yan. Charot. Anyways, hanapin nyo lang sa Facebook. Hindi ko alam kung maiintindihan nyo kasi Bisaya yon. Kung gusto nyo magpa-translate, PM lang kayo sa aking Facebook page. Siya nga po pala, meron tayong Facebook page at may ina-upload din tayo mga lumang kwento doon at may mga bago rin namang mga ano ba yan, anong tawag doon? Mga bagong content na nandoon sa ating Facebook page, TikTok at Instagram. Hanapin nyo na lamang Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro in Instagram, TikTok, Threads, and Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia. Patuloy lang po kayong sumuporta at syempre kung may sarili kayong kwento, mag-email lamang po kayo. Mali pala ang email address na nandoon sa kaya hindi kayo makakapag-send. So, mamamia0317@gmail.com. That's mamamia-cdo0317@gmail.com. Wag na nating i-hold pa kayo dyan dahil alam kong meron kayong ibang gagawin. Kaya paalam sa inyong lahat, magandang araw po.